A blessed evening, TLA Grace, and welcome to our online midweek service. The Word says in Psalms 95 verses 2, 3, and 6, "Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. For the Lord is a great God, the great King above all gods. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord, our Maker." Tonight, no matter our situation or conditions, He wants us to give our best worship we could give. Because He is our God who helps us in our troubles, provide us in all our needs, and love us unconditionally. Let us prepare our hearts to give our praise and thanks to our God as we worship Him. Hindi na tayo makangamba. Si Jesus ang ating kasama. Amen? Sigaw na ano di mangangamba. Sa gitna ng dilim, di ako mag-isa.
piling mo. Sang Diyos. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihaya ang kabutihan mo. That's true, Lord. That's true. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihaya ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang mapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon, kailanman. Sa habang panahon, wala kang Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihaya natin ang kabutihan ng Panginoon. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang mapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Let's declare in our own words na kabutihan ng Panginoon. Sige po, purihin natin ang Diyos. Hallelujah! Let's declare His goodness. Let's declare His faithfulness over our lives. Isa pa. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang mapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon, kailanman. Sa habang panahon. Sigat na po, let's sing again and declare. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang mapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, sa habang panahon, 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 wala kang katulad. O wala kang Let us all pray for our tithes and offering. Dear Heavenly Father, buong puso po kaming lumalapit sa inyo ngayon para magpasalamat sa lahat ng mga blessings na pinagkakaloob niyo sa amin. Ang bawat kayamanan namin sa mundong ito ay galing lamang sa inyo, Lord. Nais naming ibalik ang mga ito sa pamamagitan ng tithes and offering. Sa aming munting pagbigay,
ay patuloy niyo pong bigyan ang mga nangangailangan, Lord. Bigyan ng kagalingan ng mga may sakit at karamdaman. Ang mga offerings namin ay magsilbing tulong para sa iba, Lord. Tulungan niyo po kaming patuloy na sumamba at magtiwala sa inyo, Panginoon. Walang sawa niyo kaming minamahal at inaalaga. Tinataas namin lahat ng aming mga papuri at pagsamba sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. A blessed evening, brothers and sisters. Welcome po muli sa ating pong midweek gathering. At sa ngayon lamang po natin makakasama, good evening sa inyo pong lahat. Ako po'y nagagalak na kayo po'y dumalo sa ating pong midweek gathering ngayong gabi. Welcome to TLA Grace Christian Church. At syempre sa mga palagi po natin nakakasama sa ating midweek gathering sa pumapagpalang gabi at maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Kamusta po kayo? Nasa mabuti po ba at maayos po kayong kalalagayan sa ngayon? Amen. Praise God. Nasa anumang kalagayan po kayo, sigurado po God will bless you today or tonight. Amen. Nasa last week na po tayo ng ating pong midweek series about celebrating God's goodness. Tunay nga po na ang Diyos natin ay Diyos na mabuti. God is good all the time and all the time God is good. At ang kabutihan niya ng ating Panginoon ay hindi po natatapos sa pagtatapos po ng ating series. Bagkos ito po ay magpapatuloy. Now, paano po ipinakita ng ating Panginoon o paano niya in-express ang kanyang goodness sa atin? Well, alamin po natin yan ngayong gabi dahil ang title po ng ating service ngayong gabi, Expressions of God's Goodness. Expressions of God's Goodness. Kukuha po tayo ng iba't ibang passage para po ilahad yung kabutihan ng ating Panginoon. Pero ang key verse po natin ay matatagpuan po natin sa Psalm 118 verse 1. So basahin po natin, Psalm 118 verse 1. Give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever. Tayo po muna ay manalangin, hilingin natin yung pagpapala ng ating Panginoon. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa pangalan ni Jesus, nais ka naming purihin. Nais ka naming sambahin sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa iyong salita na siya naming pundasyon ng aming pananampalataya. Salamat Banal na Santong Espiritu, ikaw ang siyang kasama namin sa oras na ito. Ikaw ang siyang magtuturo, ikaw ang siyang magpapaalala, mag-encourage, magbibigay ng wisdom, magbibigay ng pag-asa, magbibigay ng joy sa aming mga puso sa gabing ito. At ikaw nawa ang magbukas ng aming mga puso at isipan, ng aming mga mata, upang lubos naming maintindihan, maunawaan ang nais mong ipalahad o ipabatid sa pamamagitan ng iyong salita na aming pong pagbubulay-bulayan sa gabing ito. Mangusap ka sa amin, dakilang Diyos, sa bawat sapu sa amin, at namin mabigyan ka namin ng kapurihan at ng kaluwalhatian sa gabing ito na tanging sa iyo lamang po nararapat, sapagkat ito po ang aming samot dalangin, punong-puno ng pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak, in Jesus' name. Amen. Now, yung understanding po natin patungkol po sa ating Panginoon at sa kanyang kabutihan affects our relationship with Him. Habang pinag-aaralan po natin at iniisip po yung mga attributes ng ating Panginoong Hesus o Panginoong Diyos, let's consider our Heavenly Father's unlimited grace. Pag-aralan po natin and discuss the privilege of knowing and experiencing the Father's loving kindness and how it can truly changes our lives. Having a correct view of God's is very important po, napakahalaga, because it affects our every aspect po ng ating mga buhay. Kung gaano po kasi natin kakilala ang ating Diyos o si Kristo, ito po ay makikita po natin sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay, sa ating mga kilos, sa ating mga ginagawa o iniisip. How we perceive the Lord will either strengthen our faith or cause uncertainty, give us courage or stiff up fears, takot, bring about obedience or result in rebellion, cause us to seek His will or go our own way, and draw us closer o kaya separate us from Him. Since so much is at stake, malaki po ang nakataya po dito para bang it's a matter of life and death, we must keep pursuing deeper understanding of the God we serve. At ang tanging paraan po dyan to gain an accurate perception of the Lord is to see what He says about Himself in the Scripture. Ano po ba yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita?
patungkol po sa Kanya mismo at sa Kanyang attributes. So, the Bible filled with the descriptions of God's attributes or characteristics na siya po makakatulong sa atin that help us know and understand Him. Una po dyan, yung ating text na binasa po natin kanina, balikan po natin. Sabi dito, Psalm 118 verse 1, "Give thanks to the Lord, for He is good, His love endures forever." God's goodness is His benevolence. Yan yung kagandahang loob niya toward us. Since He's infinite and eternal in all His attributes, He is always good. At lahat ng ginagawa niya is done for good. At hindi po yan nagbabago. So yung first point po natin, God's goodness is constant. Constant po siya. Ito pong sa Psalm 118, ating pong passage, ito po yung climax of the sequence of praise, yung Psalms from Psalms chapter 113 to 118. Ito po yung tinatawag na dahalel. Ibig sabihin to praise. Diyan po nanggagaling yung exclamation na binabanggit nating hallelujah. So yung Psalm 118 po can be described as Hosanna Hallel. Yan din po yung binabanggit sa triumphal entry ng ating Panginoong Hesus sa Jerusalem, yung sinisigaw ng madlang people na Hosanna. So, ito pong Psalm 118 is also a salvation song. At ito rin po ay begins one exhortation and two simple but profound facts. Ano po yon? Give thanks to the Lord, for He is good, and His love endures forever. Give thanks to the Lord. Yung dictionary po often define thankfulness as a feeling of happiness because of something. And the psalmist tells us to give thanks because the Lord is good, regardless po of our circumstances or success. And the reason na binanggit po ito for us to give thanks is because, sabi dito, because He is good, for His loving kindness is everlasting. Now, the Lord is always good. Pero sa atin po, tayo po, di ba, minsan good tayo, minsan hindi. Minsan bad, di ba? May mga aspect po kasi sa ating mga buhay na hindi good, pero yung goodness po ni Lord sa atin, hindi po yan nagbabago. Constant na nanatili. Kaya nga sinasabi ni Santiago sa James 1:17, "Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of heavenly gifts, heavenly lights, who does not change like shifting shadows." Na kung isipin po natin ang buong mundo po, the whole world is filled with God's goodness. At ito po ay binanggit niya at inihayag niya pong lahat ito sa tao, sa atin po. May 3 verses po ako na paborito po na nakaka-bless po patungkol po sa goodness o kabutihan ng ating Panginoon. Nais ko pong i-share sa inyo na po sa Book of Psalms. Tingnan po natin yung awit. Tingnan natin sa Tagalog para lubos po nating makita yung kabutihan ng ating Panginoon. Mga awit 145 verse 9. Hango po siya sa Mabuting Balita Biblia. Sabi dito, "Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, pagkalingan niya ay namamalagi." So kahit kanino po, kahit sa akin, sa iyo, sa mga yayamanin, nasa laylayan, sa mga pango, sa mga matangos, sa mga pastor, sa mga miyembro, sa mga mababait, o kahit sa pinakamakasalanan, wala pong itinatangi si Lord. At ang kabutihan niya at kalingan niya ay namamalagi po sa lahat. Napakaganda pong katangian at pangako ni Lord na pwede nating panghawakan. Ewan ko na lang po kung hindi nyo po magiging paborito yung verse na yan, di ba? Sa pa po, yung pangalawa, paborito natin na kabutihan ng ating Panginoon, ito po yung sinasabi sa Lucas 6:35. Hango rin po sa Mabuting Balita Biblia. Sabi dito, "Sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at ang mga hindi marurunong magpasalamat." Mabuti siya sa masasama at hindi marunong magpasalamat. Doon sa mga mahilig kumain na hindi nagpapasalamat, nangasab ka agad. Doon sa mga tanggap ng tanggap na hindi marunong magpasalamat, tapos galit pa kasi yung binigay mo ayaw niya ng color. Doon sa mga tinutulungan mo na hindi nagpapasalamat, siya pang galit pag singilin mo. At sa mga masasama, sabi dito, sabi ni Lucas, mabuti po ang Diyos sa inyo. Ganda, no? Hindi ko po sinasabi na mabuti ang maging masama o yung ginagawa nyo. Ang mabuti po ay ang Diyos, si Lord. Kahit na hindi tayo mabuti sa Kanya. Di ba yung saya? Pero hindi po excuse yun para hindi tayo gumawa ng mabuti.
Tandaan po natin na lahat po ng ginagawa po natin ay may consequences. Pag mabuti tinanim mo, mabuti rin syempre yung balik sa'yo, anihin mo. Kapag masama, ano sa tingin nyo yung babalik sa'yo? Masama din, di ba? Pero si Lord, kahit na hindi mabuti yung ginawa mo, hindi ka naman niya gagawa ng hindi mabuti. Kasi si Lord ay mabuti. Yun po yung katangian niya. Mabuti man o hindi yung ginawa mo, hindi po nagbabago yon, yung pagiging mabuti ng ating Panginoon. Pero kapag hindi mabuti yung ginawa mo, syempre yung consequences nito, hindi rin maganda, hindi rin mabuti. Pangatlong verse na patungkol sa kabutihan ng ating Panginoon, Matthew 5:45. Sabi dito, sapagkat pinasikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. So yung biyaya po ni Lord, yung araw, biyaya ng ulan, para sa atin lahat po yon. Yung La Nina po at El Nino na ating po nararanasan, kahit mayaman ka, tatamaan ka pa rin yan. So pare-parehas po tayo pagdating po doon. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Fair lang po siya. At minsan nakakalimutan ng marami, o di nila napapansin na lahat ng mga mabubuti o magagandang bagay ay galing sa Diyos. Ang iyong kalusugan, yung pamilya, yung trabaho mo, yung bahay mo, yung kotse mo, negosyo mo, pati lahat ng mga gamit, yung mga pag-aari mo, maging yung magandang katawan mong yan, galing po yan sa Diyos. At kapag hindi po natin na-appreciate o nire-recognize na ang lahat ng ito ay si Lord yung nagbigay, malamang po na hindi natin siya mapapasalamatan, di ba? At hindi natin maibigay sa Kanya yung credit na dapat ay tanging sa Kanya po lamang. Tandaan lang po natin, His goodness and loving kindness continues throughout every generations. At hindi po nagbabago yan. So yun po yung first point po natin, God's goodness is constant. Pangalawa po, number 2, the expression of God's goodness varies. Varies, ibig sabihin, nag-iiba o magkakaiba sa bawat tao. Minsan po kasi, mahilig tayong mag-compare, di ba? Kinukumpara natin yung itsura natin, yung kalagayan natin, yung sitwasyon natin, kinukumpara natin sa iba. Kaya kapag lamang sa'yo yung kapwa mo, para bang iniisip mo na hindi talaga fair si Lord, no? May gwapo, may makinis, merong hindi. Di ba minsan narinig nyo, nagsasabing, nang nagsabog si Lord ng kagwapuhan, nasa lahat ni Brother June. Ganun, no? Nung naghasik si Lord ng pagpapala, napunta lahat kay Brother Beer. Mga ganon. Pero nung binuhos niya yung problema, parang dumikit lahat sa akin. May narinig na po ba kayong nagsabi ng ganon? Sinasabi pa nila, unfair si Lord. He doesn't treat us the same. Minsan ganon sinasabi natin, di ba? Pero tandaan po natin, friends, brothers and sisters, God's attributes of goodness remains constant. Even though His expression of it varies from person to person. Iba-iba po kasi yung expression ng kabutihang natatanggap po natin mula sa Panginoon dahil magkakaiba po din po tayo ng kakayahan, ng abilidad, ng katangian at sitwasyon kung paano ito tatanggapin o gagamitin. Kung anong kabutihan po o pagpapalang nababagay po o nakabubuti po sa atin, yung po yung binibigay ni Lord sa atin. Now, meron pong 3 favorites din na passage po tungkol sa number 2 ito na nais ko rin po i-share sa inyo. Kung paano ano yung kabutihan o pagpapala na ibinibigay ni Lord sa mga taong may matuwid o mabuting katangian. Number 1 po, makikita natin sa Psalm 84 verse 11. Sabi dito, Psalm 84 verse 11, for the Lord God is sun and shield, the Lord bestows favor and honor. Yan po yung kanyang expression of His goodness. No good thing does He withhold. Mula kanino? From those whose walk is blameless. So it varies, hindi po para sa lahat. Ano yung kabutihang binibigay niya? Magbibigay siya ng biyaya at kaluwalhatian. Hindi siya magkakait ng anumang bagay sa mabuti. Kanino? Sa lahat ba? Hindi po. From those whose walk is blameless. Sa mga nagsisilakad ng matuwid. So, ibig sabihin kung gewang-gewang pala yung lakad mo, hindi maayos yung paglakad mo sa Panginoon at ang pakikitungo mo sa kapwa mo, at sa halip ay lumalakad ka sa kadiliman o sa pagkakasala, hindi po para sa'yo yung ibinibigay niyang biyaya at anumang bagay na mabuti na sinasabi ng verse na ito. So, isa pang passage,
about kung anong ibinibigay ni Lord sa mga mataong matuwid. Psalm 34 verse 8 to 9. Sabi dito, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who take refuge in Him. Fear the Lord, you, His holy people, for those who fear Him lack nothing. Ang ganda po, ano? May takot po ba tayo sa Diyos? Nalasahan mo na ba o nalasap mo na ba yung o naranasan yung kabutihan ni Lord? Maganda po ang salin nito sa Tagalog. Basahin po natin sa Tagalog, ano? Awit 34 verse 8 to 9. Sabi dito, tignan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh, mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Matakot kay Yahweh, kayo na Kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Yung word na lasapin or taste po dyan, ibig sabihin, it means to feed on the Lord, to accept His truth, which involved reading the Bible. Kasama po yon. To truly know God, we need to absorb His message as if we were eating it. Para bang kinakain natin to o nginunguya po natin. Ganon po yung kapag pinagbubulay-bulayan po natin yung Kanyang salita. At sa verse 9, yung sinasabing yung matakot ka kay Yahweh, ibig sabihin po nun, yung banal na takot, yung may paggalang, yung pagsuko at may pag-ibig. So, those who truly fears God loves Him, and who loves God obeys Him, and to him who fears, loves, and obeys God, sabi sa last part, lacks nothing. Hindi ka magkukulang, lahat ng pangangailangan mo, ipro-provide ni Lord. So, ang buti talaga po ng ating Panginoon. Ano? Pangatlong verse, kung anong biyaya at pagpapala ang makakamit ng taong matuwid. Ito yung kabisano ng marami po sa inyo, kahit tulog, memoryado po ninyo ito. Ano po yon? Romans 8:28. Di ba? So, and we know, sabi dito, that in all things God works for the good of those who love Him, who had been called according to His purpose. Tingnan natin ulit sa salin sa Tagalog. Magandang Tagalog, ano? Roma 8:28, sabi dito, alam nating sa lahat ng mga bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ito po yung isa sa mga pinaka-popular na passage sa mga Kristiyano. At ito rin po yung isa sa mga masasabi natin controversial verse sa Bible. Ito yung madalas po kasi nami-misapplied. Kahit na madalas na po natin itong binabasa, binabanggit, itinuturo, but some Christians have an awkward relationship with this verse over the years. Minsan kasi na-interpret natin ito ng tama and still misuse it to dismiss the genuine pain and suffering of another person. Ang verse po kasi ito ay isa pong comforting verse o comforting message. Kung titingnan po natin yung context nito mula sa babalikan mo yung verse 18 to 23, si Pablo po, Paul has been describing the life of Christians on this side of heaven as one of groaning. Yung pong naghihirap as we long to escape the suffering of this life and to be with our Father God in person. At pagdating mo kung babasahin mo to, sa verse 24 to 25, naghihintay po tayo doon sa pag-asa, sa hope. Saan po? We wait in the sure hope of the day of our bodies will be resurrected and will be sharing God's glory. Diba? Kaya lang, habang tayo naghihintay sa panahong yon, hindi po maiaalis na makaranas po tayo ng problema. Ng paghihirap, ng mga temptation, ng mga tukso, ng mga pagdurusa, ng hardship. Kaya binigay po ni Pablo yung promise ng verse na ito to comfort us, para po i-comfort po tayo. Pero tandaan po natin, ang promise na ito hindi rin po para sa lahat. Ito ay limited lamang po sa mga, nakalagay po dyan sa verse na yan, to those who love God and to those who are called according to His purpose. Ibig sabihin po, yung promise na yan ay para sa mga Christians, sa mga believers who have placed their trust in Jesus Christ. So kung Kristiyano ka, para sa iyo yan. Kagaya rin ang sinasabi ng John 3:16, John 14:6, Romans 3:26. So para sa inyo po yon ng mga nanonood po natin, mga kapatid po ngayon. So ano man po yung ating pinagdaraanan sa kasalukuyan o may tinitingnan tayong problema, loving God is part of what it means to live in Christ. Yun po dapat, ano man po ating pinagdaraanan, mahalin po natin ang ating Panginoon, ang Diyos na mabuti.
At ang bawat isa po sa atin are called to fulfill God's purposes. So, ibig sabihin lamang po, hindi po applicable ang verse na ito sa mga non-Christian, sa mga hindi Kristiyano, sa mga hindi nagsisiibig sa Diyos at sa mga hindi tinawag ng Diyos para sa kanyang layunin. Those who reject God do not express their love for God by coming to Him through faith in Jesus. And for those who die without Jesus, things will not have worked out for the good or for the better. They will have rejected the opportunity to take advantage of this promise, yung promise ng John 3:36. So, Romans 8:28 is for those who walk with Him, obey Him, love Him, and are called according to His purpose. So, kung kasama ka sa kanila mga kapatid, then you will always be recipients of God's abundant and unending benevolence. Di po ba napakabuti ng Diyos? His pathway of goodness is for those who walk uprightly. But those who think God is depriving them will make their own path and miss out on His full generosity. So the expressions of God's goodness varies. So yun po yung number 2. Number 3, bilis po tayo, no? There are many expressions of God's goodness. So, the Lord displays His goodness in variety of ways. Iba-iba pong kaparaanan at sa iba-iba pong tao. But they are the most obvious sa ating pong mga Kristiyano. Yung mga nararanasan po natin o nakikita po natin, we have reached the end of our strength. At kinakailangan natin yung tulong ni Lord. So, dito po, let us consider 3 expressions of God's goodness. 3 po yan. Una, His mercy. Pag sinabi mong mercy, galing ito sa Hebrew word na rakam, it means to love or have compassion. Ito po yung sinasabi ni King David sa Psalm 116 verse 5. Sabi dito, the Lord is gracious and righteous, our God is full of compassion. Mercy. So, another Hebrew word for mercy is chesed. It means goodness or kindness. Ito naman yung sinasabi ng psalmist sa Psalm 118, Psalm 18 pala, verse 25. Sabi po dyan, with the kind, sabi dyan, with the kind, you show yourself kind. So, sa New Testament naman, yung Greek word ng mercy is elimon, meaning to have pity or to be merciful. Katulad nito yung binabanggit sa Matthew, sa mga Beatitudes. So, katulad dito yung binanggit sa Matthew sa Beatitude verse 7, Matthew 5:7. Sabi diyan, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Ito po yung mercy na binabanggit po diyan. Yung Greek word ng mercy po is oktermos. So, it suggests compassion or pity, ibig sabihin. It is the idea of divine forbearance in showing compassion. Ito yung mercy na sinasabi ni Pablo sa Romans 12 verse 1. So, sabi dito sa Romans 12 verse 1, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Yung mercy po dyan, yun yung expression of God's goodness. So, ibig sabihin, God's mercy is His tender-hearted love and concern expressed toward those distressed. Kung hindi sa Kanyang mercy, we would all be lost, di ba? Lahat tayo, lost po tayo because we need His mercy for our salvation. No one, wala po kahit isa, can be saved who doesn't recognize their hopeless, sinful condition and cry out for mercy. Kagaya nung sinisigaw po nung tax collector sa Luke, di ba? Tingnan natin yung Luke verse 13 ng chapter 18. Luke 18 verse 13. Sabi dito, but the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. Inamin niyang sinner siya. Nagpakababa siya, kaya nahabag sa kanya ang Panginoon. Ganun din po dapat pag lumapit po tayo sa Panginoon. Recognize po natin na hopeless tayo dahil tayo ay makasalanan, di po natin kaya na napagwala si Lord. Hindi yung parang tinitreat pa natin si Lord pag humihingi tayo, pag nagpipray tayo. Kagaya po ng isang bata, humihingi siya ng bike sa Panginoon. Ilang beses niyang humingi ng bike.
Sabi niya, Lord, gusto ko ng bike. Sana bigyan niyo ako ng bike sa birthday ko. Nung sumapi yung birthday niya, pagtingin niya, walang bike. Kinamaga, sabi niya, kahit Lord, tapos na yung birthday ko, sana bigyan mo ako ng bike. Kinaumagahan, walang bike. hindi niya tanggap yung bike. Then, nagsimba siya, pumunta sa simbahan. Punta niya ng simbahan, nakita niya yung ano ni Mama Mary. So, ang ginawa niya, kinuha niya yung imahe ni Mama Mary. Tapos, nagsabi siya ulit sa, Lord, sabi niya, Papa Jesus, kapag hindi mo ibinigay ang bike ko, hindi mo na makikita yung nanay mo. So, parang trinit niya, no? Hindi po dapat ganun kapag tayo po ay humihingi po o nananalangin. Huwag po natin i-treat si Lord kasi siya po nakakaalam kung kailan niya po ibibigay yung pangangailangan po natin. At kung dapat niya po bang ibigay ito para sa kaibabuti po natin. So, another definition of mercy is God's patience in action. It is God's acting patience. It is God extending patience to those who deserve to be punished. Tayo po yon. Pero nahabag po siya sa atin. Mercy is not something God owes to us, but it is something God extend in kindness and grace to those who do not deserve it. Kagaya po natin. So, yung mercy po pala ay grace din. Kagaya po, kaibigan niya po yung grasya, yung grace. Kumbaga magkabagang sila, sabi nga ni Rod Navarro. So, yun po yung pangalawang expression of God's goodness. Pangalawa, His grace. The word grace naman po is a biblical word, can be like forgiveness, repentance, regeneration, salvation. Means something as broad as describing the whole God's activity toward a man. But an accurate definition, a common definition of grace na pamilyar po tayo is, grace is the unmerited favor of God toward man. So, yan po yung natin, common sa ating definition ng grace. Sa New Testament, sa Greek, ang ibig sabihin to is charis. It is the unmerited favor of God. So, isa po sa mga halimbawa nito ay yung story po ng prodigal son sa Luke 15, yung the parable of the laborers in the vineyard sa Matthew 20, at yung the parable of the great supper sa Luke 14. So, sa mga ito, pinakita po yung unmerited favor of God's grace. So, kung titingnan nyo po o bubuksan nyo po yung mga concordance nyo po and titingnan nyo po yung mga occurrences of grace sa Biblia, makikita nyo po 131 uses of grace sa Bible, 124 po sa New Testament. At 86 po dito or 2/3 galing po yan sa epistle o sa sulat ni Pablo. Kaya nga po, yung tawag nga po nila kay Pablo ay Apostle of Grace. So, tingnan natin yung mga ilang halimbawa o mga verses na ginamit ni Pablo na makikita natin yung word na grace, yung undeserved favor of God. Nahin natin yung Romans 3 verse 24. Sabi dito, Romans 3:24, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. So yung grace po is what inclines God to give gifts that are free and undeserved by sinners. So pinawalang sala tayong mga sinners dahil sa kanyang grasya. Hindi dahil po sa mabait tayo. Si Lord lang po yung mabuti. So libreng regalo po yon para sa atin. Another passage is Romans 5:15. Sabi dito, but the gift is not like the trespass, for it may died by the trespass of the one man. How much more did God's grace and the gift that come from the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to the many. So grace is the quality in God that produces free gifts for guilty sinners in salvation. Again, tayo po yung guilty sinners. So yun po yung unmerited favor of God. Pangatlong verse po ay yung karugtong na verse po, Romans 11:5 and 6. Isa pang passage, sabi dito, so too, at the present time, there is a remnant chosen grace. And if by grace, then it cannot be based on works. If it were grace, would be no longer grace. So you cannot work to earn grace. Free po ito and undeserved. Because God is a God of grace. And that's true, di ba? And it is wonderful. Our eternal lives depend on it. None of us would be saved if grace were not undeserved favor.
and we're not quality in the mind of God, in the heart of God, and in the nature of God. So grace is an unmerited favor o undeserved favor toward us, pero hindi lamang po yan. It was His grace that took the guilt of our sin and placed it on His Son, Jesus Christ, at the cross. Doon po sa krus ng Kalbaryo. And since God is just, no sin can be overlooked. Every sin must be punished if He is to remain just. So, kaya nga po si Jesus Christ po bore the punishment we deserve so that God could justify repentant sinners and declare them righteous. Kaya nga po sinasabi ng Ephesians 2:8-9 na, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast." Brothers and sisters, it is the death of His Son that God's goodness is expressed through grace to all who believe in Christ by faith. Pero hindi lamang po tayo niligtas ng grasya ng Diyos, but we live it every day of our Christian life. So the Lord displays His goodness through His mercy, through His grace, at pangatlo po, through His love. Ito po na maganda, no? Through His love. The display of God's goodness is especially beyond definition. At pagdating po sa love ni Lord, wala na pong mas gaganda pong verse po dyan, kundi yung John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His own one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Hindi siya kagaya ng love po natin na love kita pag tinulungan mo ko, love kita pag love mo rin ako, love kita pag pinasahan mo ko ng load. Di po ganon. Love kanya kahit na ikaw na lamang po yung natitirang pinakamakasalanan o pinakamarumi sa mundo. His love is perfect, is not changed by external influences because it is as an aspect of His very nature. Yung kasi po yung nature niya. So in our sufferings, He's lovingly correct us. So we may share His holiness and bring Him glory. The pinnacle of His love for us was when He gave His only Son to rescue sinful humanity from eternal condemnation. So bilang mananampalataya, we are showered with God's goodness because we are recipients of endless mercy, inexhaustible grace, and His unmatched love. So the pathway of goodness that God has prepared for us is faith in the blood of Jesus Christ. Now, minsan o madalas, hindi natin nakikita yung kabutihan ni Lord kasi mahilig po tayong mag-judge o mag-compare. O nagiging judgmental po tayo. We make judgment based on material, physical, situational well-being. But the Lord, in His wisdom, knows that having everything the way we want is not what's best for us. So, minsan madalas ginagamit ni Lord yung hardship and sufferings to mature us and teach us to trust and rely on Him. He has wisely outlined the best path, yung pinakamagandang daan kung ano yung makakabuti po sa atin, which will accomplish His good purposes. Kung mapapansin po natin, wala pong saktong magkakaparehang mga ugali o itsura ng isang tao, di ba? No two lives will look the same. And as we submit ourselves to His path and walk obediently before Him, we will taste and see His abundant love and care. Nang matapos nating malaman yung kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay, ano po yung best response po natin dito? Friends, the best response to God's goodness is gratitude. Gratitude, pasasalamat. So, pause now and give Him thanks. Amen? So, may isa pong story sa ating pong final illustration na nangyari po noong 1992 sa Tennessee, USA tungkol po sa magkapatid na Michael and Marley. Nung po pinagbubuntis pa lang ng mother na si Karen, yung kanyang baby na si Marley, inisip niyang ihanda na ito sa kanyang panganay na anak na si Michael para pagsilang po ng kanyang baby girl na si Marley, mamahalin ito ng kanyang kuya. So, ganyan minsan, di ba? Bata pa lang, inihanda na natin yung baka kasi magselos, di ba? So, nasa tiyan pa lang ng nanay yung bata, tinuruan na niya si Michael kung paano mahalin yung kanyang magiging baby sister na si Marley. So, palagi niya itong kinakantahan ng kanyang paboritong awit, yung tiyan ng kanyang nanay. So, habang pinagbubuntis ito, bilang pagmamahal sa magiging baby sister niya. Dahil sinasabi nitong
sinasabi ng kanyang ina na naririnig ito ng kanyang baby sister, yung kanyang inaawit. So dumating yung araw ng panganganak, sinilang po yung baby sister niya, na excited po si Michael. So bali sa hindi inaasahang pagkakataon, nung isinilang po yung bata, nagkaroon po ng komplikasyon yung pagsilang ng baby. So nalagay ito sa alanganin, nadala po ito sa ICU. So sinabihan ng pediatrician yung ina na nasa very serious condition yung bata at maliit yung chance nitong mabuhay. At sabi niya sa ina, be prepared for the worst. Anumang oras, pwedeng bawian ng buhay yung bata. O bagamat masakit, tinanggap ng mag-asawa yung kalagayan ng baby. In fact, kumontak na sila ng isang local cemetery at nagplano na po sila ng funeral. Kasi nila mamamatay na yung bata. Pero hindi sumuko yung batang si Michael. Nakiusap siya sa ina na payagan siya pumasok sa ICU dahil gusto niyang makita yung baby sister niya. At gusto niya raw itong kantahan, kagaya ng ginagawa niya nung nasa tiyan pa lang ito. Kaya nakiusap ang nanay niya sa doktor na payagan makapasok si Michael sa ICU. Pero policy po ng hospital, bawal po yung bata, kaya hindi po siya pinayagan. Then nakiusap si Michael na gawa ng paraan ng ina. Baka kasi hindi niya makitang buhay yung kapatid niya, yung baby sister niya. So naawa ang ina, ang ginawa nito, pinadamit niya si Michael ng oversized na damit bago pinapasok niya sa ICU para pagkamalang hindi na bata. Baka makalusot sa doktor. Pero nahuli pa rin po ng head nurse yung bata, si Michael, kaya hindi po siya pinapasok. Pero naging mapilit po si Michael, kaya nagmakaawa ang ina ng bata sa head nurse, lumuluha ito, nakiusap na payagan na yung bata kasi gusto niya lang awitan yung kanyang kapatid. At hindi ito aalis hanggat hindi nito makakantahan yung kanyang baby sister. So, walang nagawa yung head nurse, pinapasok niya yung mag-ina. At nung makita ni Michael yung baby sister niya, inumpisa niya na itong awitan. Excited siya, naawa siya, pero inumpisa niya itong awitan ng isang awit. Yung awit po ay yung lyrics niya ay, "You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray." So patuloy niyang inaawit, patuloy itong maawit yung bata habang umiiyak ang ina. Then nakita nila, biglang gumalaw si Marley. Samantalang hindi na gumagalaw yung bata. Humihinga lang, hindi na gumagalaw, pero bigla siyang gumalaw. Sabi ng ina ng bata, "Michael, sige anak, kantahan mo pa siya. Naririnig ka niya." So patuloy na kumanta si Michael ng "You are my sunshine," hanggang sa napansin nila, unti-unting bumibilis yung paghinga ng bata. Patuloy na bumubuti yung kalagayan ng bata at patuloy na nag-improve yung kanyang kalagayan. Hanggang sa nakita ng head nurse na naging maayos yung paghinga ng bata, nakakakilos na siya, nagulat ito at sinabihan niya si Michael na ipagpatuloy yung pag-awit nito. So, napuno ng iyakan yung ICU habang patuloy na sa pag-awit si Michael ng "You are my sunshine," hanggang nakita nila yung pagiging normal na paghinga at yung kalagayan ng bata. Hindi naglaon, naging maayos ang bata, gumaling ito at nakalabas ng ICU. Sumunod na araw, nakalabas na ito ng hospital at nakauwi na sila sa kanilang tahanan upang makapiling ang mahal niyang kapatid at ang kanyang ina. Purihin ang Panginoon. Alam niyo po, friends, never give up on the people you love. Love is so incredibly powerful. Nalathala po yung story ito sa Women's Day magazine and they called it The Miracle of Brother Song. Yung mga medical staff naman ng hospital, tinawag nila itong a miracle. Pero yung ina ng bata na si Karen, tinawag niya itong a miracle of God's love. Brothers and sisters, ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. Ganun po kabuti ang ating Diyos. God's goodness and love is an ocean that has no shore, a mountain that has no summit, a road that has no end. God's goodness and love is not a meager but much, not schemy but sufficient, not a little but limitless, not barely but bountiful. Amen? Sa ating pong conclusion, as we conclude, tandaan po natin, number 1, God's goodness is constant, but it varies from person to person. The expression of God's love, of God's goodness varies, and there are many expressions of God's goodness. Andiyan po yung mercy, andiyan po yung kanyang grasya, His grace, at ang kanyang pag-ibig, His love. Amen?
Sa oras pong ito, lalapit po tayo sa ating Panginoon at ilalapit po natin sa Kanya ang pangangailangan ng ating bayan, ang pangangailangan ng ating iglesia, ang pangangailangan ng ating mga pamilya. Sabayan niyo po ako sa pananalangin at magtiwala po tayo sa ating Panginoon na buhay, sa ating Diyos na mabuti, na ipagkakaloob niya ang lahat po na makakabuti po sa atin. Okay, let's pray po. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa aming natutunan. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo na inilahad po sa bawat sa po sa amin. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo na hindi matatawaran. Salamat, Panginoon, sa iyong mercy, sa iyong grace, at sa iyong love, Panginoon. Salamat sa kaligtasan na pinagkaloob mo sa amin at aming dalangin, dakilang Diyos. Patuloy mo kaming gamitin, Panginoon, nang sa ganun marami pa pong mga kapatiran namin, mga taong mga ligtas sa pamamagitan niyo yung mga anak. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming pananambahan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat nakasama namin ngayong gabi. At kayo po ang maluwalhati sa kanilang mga buhay. Sila po ay ma-encourage, sila po ay mabigyan ng pag-asa, mabigyan, Panginoon, ng kagalakan at katiyakan sa kanilang puso na ikaw lamang, dakilang Diyos, ang Diyos na mabuti, ang Diyos na kailangan namin. Dakilang Diyos, tinataas namin sa inyo ang aming mga pamilya, Panginoon. Marami po sa amin nangangailangan ng habag, ng kagalingan, nangangailangan, Panginoon, ng comfort, nakakailangan, Panginoon, ng iyong mercy, ng iyong strength, Panginoon. Alam namin, O Diyos, hindi mo ipagkakait ang mga ito, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos ng punong-puno ng pag-ibig at ibibigay mo po ito sa kanila. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakaloob mo ng kaligtasan sa bawat po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa paggabay sa amin, pagbibigay sa amin, Panginoon, ng kagalingan, pagbibigay sa amin ng provision, pagbibigay sa amin, Panginoon, ng kasapatan sa bawat araw, Panginoon, ng protection, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at patuloy ka na yung pinupuri maging sa aming iglesia na patuloy po, Panginoon, patatagin ang iglesyang ito. Nilalapit namin sa iyo ang mga leaders, Panginoon, ang aming mga pastors, ang kongregasyon, Panginoon, ang mga elders, ang mga namumuno, Panginoon. Kaya siyang magbukas na kanilang mga puso, Panginoon, magkaroon ng passion na patuloy na ipalaganap ang iyong mabuting balita, Panginoon. Magkaroon, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, ng knowledge, Panginoon, ng discernment, kung ano man po ang pinagagawa mo at nais mong ipagawa sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, kahabagan mo, Panginoon, ang aming mga kapatiran, Panginoon, na nangangailangan ng iyong paghipo. Kahabangan mo, Panginoon, ang aming iglesia na patuloy na nangangailangan, Panginoon, ng iyong provision. Pagpalain niyo, Panginoon, ang mga nangangasiwa, Panginoon, ng aming mga tithes and offering, Panginoon. Naway ang mga ito, Panginoon, ay magamit ang iyong kalilitan ng mga bahaging ito ayon sa ikalalago ng iyong iglesia. Patuloy niyo po, Panginoon, na bigyan ng vision ang namumuno sa aming iglesia, Panginoon, sa iyong iglesia, nang sa ganun, dakilang Diyos, ang vision na yan, Panginoon, ang siyang magiging sentro namin, Panginoon. Of course, ikaw, Panginoon, ang magkocontrol, ikaw magiging center ng lahat ng ito, at ikaw ang mangunguna sa amin, Panginoon, dahil nga po, hindi po kami tutuloy sa anumang mga gawain kung hindi ka namin kasama. Purihin ka, Panginoon, maraming salamat sa patuloy mong pagbibigay sa amin, Panginoon, ng kagalakan, ng kasapatan sa aming buhay, Panginoon, lalong-lalo na po sa iglesyang ito at sa ministry pinagkatiwala mo sa amin. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang aming bayan, Panginoon. Sa ngayon, Panginoon, medyo nagkakawatak-watak ang Senado, Panginoon, ang Kongreso, at marami, Panginoon, tumutulig sa Panginoon sa Pangulo, sa kanyang pamamalakad. Pero alam namin, Panginoon, ikaw ang nagluklok sa kanya, Panginoon. Kaya ang aming dalangin, patuloy po siyang ingatan, biglan niyo po siya ng magandang kalusugan, at patuloy po siya, Panginoon, na bigyan ng wisdom, Panginoon. Tulungan niyo po siya, Panginoon, baguhin ang kanyang puso na tumatawag sa iyo, at sa anumang desisyon, Panginoon, na kanyang gagawin, ay sundin niya ang iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon, at ikaw ang siyang magbibigay sa aming bansa, Panginoon, ng recovery, magbibigay ng pag-unlad ng aming economy, Panginoon. Naharap po kami sa La Nina, sa El Nino. Lord, alam namin, Panginoon, nandyan ka sa lahat ng oras. Ikaw ang may kontrol ng lahat ng ito. Kaya sa iyo namin ito pinagkakatiwala. Maraming salamat, Panginoon, at patawarin mo ang aming bayan sa anumang
hindi na nakaaya-ayang nagagawa ng aming mga namumuno. Patawarin mo ang aming iglesia, Panginoon, kung may mga nagagawa po kaming hindi kalugod-lugod sa iyo. At patawarin mo ang aming mga pamilya, kung sakali, Panginoon, na may nagagawa kami, Panginoon, na labag sa iyong kalooban. Patuloy mo po kami pagalingin, patuloy mo po kami palakasin, sapagkat nananampalataya po kami na ikaw lamang po ang makakagawa niyan, dahil ipinagkatiwala namin sa iyo ang aming buhay, at kayo na po bahala, Panginoon, sa lahat ng ito. Purihin ka, Panginoon, sa iyo namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pansamba sa tanging pangalan ng iyong anak, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po at purihin ang Panginoon sa katugunan sa ating mga panalangin. Maraming salamat, Lord. At sa ating benediction, 2 Corinthians 13:14, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen and amen. God bless po mga kapatid. Thank you for joining us tonight. See you again next week. Good evening po. God bless you all. He is Lord, He is Lord, sings my soul. He is Lord, and He lives. Yes, He lives. I'm alive 'cause Jesus lives. Tis at the cross of Christ where earth and heaven meet, where sin is overcome. To God the victory. He is Lord, He is Lord, sings my soul. He is Lord, and He lives. Yes, He lives. I'm alive 'cause Jesus lives. And now let the earth resound with praise for our Savior God. He reigns. He is high and lifted up. Arise, for the King of glory waits. He is coming back again. He is coming back again. Yes, Jesus, we believe that you are coming back. We will endure every hardship, every trial in your name. We draw strength from you, Lord. We trust in you, we trust in you, we trust in you. He is Lord, He is Lord, sings my soul.